Eto na nga ang manggang nabili namin 10 years ago. Organic daw ito. Kaya naman tignan natin. Ang sabi kasi wala daw itong spray. Kaya ang kagandahan daw dito, kahit green or verde pa ang kanyang balat, ay hinog na daw ang laman. Tara, sabay-sabay nating abangan kung talaga bang yellow na ang laman at atin ang matikman. Nakita nyo naman. Dilaw na ang laman kahit verde pa ang balat. Woo! At alam niyo ba mga mami at mga inday badiday na sobrang na-amaze din talaga ako sa mangga na to, no? Kasi first time ko makakita na green pa yung balat at wala man lang kaamoy-amoy na hinog na nga talaga siya. Basta lang napirat ko siya na medyo malambot na. Ayun, consider ko nang hinog na siya. Kaya naman binalatan ko na, tingnan mo naman, pagka-slice kong ganyan, tumutulo-tulo pa yung mga katas ng mangga na yan. Sarap-sarap talaga. Kaya sabay-sabay na nating tigman, habang nagkukwentuhan tayo dito, mga pinagkakabalaan natin na maghapon bago tayo nagmerienda. Syempre, unang-una yun, nag-almusal muna tayo. Tapos nagugas ng plato, nagwalis-walis ng paligid. Tapos alam nyo ba mga kainday, naglaba din ako ng mga pambahay namin kasi ganun dapat talaga, systematic. Bukas mga pangalis or mga pangsamba naman yung labahan ko kasi mahirap naman kung sabay-sabay ko siyang labahan, diba? Ako naman mapagod, pero di ko naman sinasabing ayoko mapagod mga kainday. So may iba nga tayo, Naulan na ba dyan sa mga lugar na kung saan kayo naroon ngayon? Kasi dito sa amin, share ko lang, naulan na po pala. Kaya naman yung nilabahan ko, inaabangan ko din. Hindi na yung pagtuyo ang inaabangan ko, kundi yung pag-ulan. Kasi baka naman mabasa, Sayang naman yung effort sa paglalaba ko, pati na rin yung sabon. Ang mahal-mahal pa naman ang bilihin ngayon. Kaya nga tara, sabayan nyo na ako magmerienda. Mangga lang po yung merienda namin ngayon kasi sabi ko nga sa inyo, ang mahal na ng bilihin ngayon. Kailangan na nating magtipid. So kung anong meron dyan na pwede namang meriendahin, yun na lang yung kainin natin. Huwag natin mamili kung hindi naman tayo maganda. Charing! Naputol nga ang pagba-voice over ko diyan kasi tinawag ako ni nanay, nagpapatimpla ng kape at isama ko na rin daw timplahan si tatay at syempre sinabay ko na rin si mister. Kaya naman habang nagpapainit ako ng tubig ay parang umaambon. Baka naman mabasa yung mga nilaban ko kaya naman napakaripas din ako ng takbo doon, Sayang naman kung mabasa yun, patuyo na. At pagkatapos ko nga maipasok ang mga nilabhan ko, ayun, kumulo na rin yung pinapakuluan kong tubig. Kaya naman tinimplahan ko na agad-agad sila ng kape at inihatid naman sa kanya nilang kinaroroonan. Si nanay, ayun, nagtitinda ng isda. Nahuli ni tatay at ni Miloy kaninang umaga. Hindi pa din kasi nauubos, hapon na. Kasi medyo matumal nga naman kasi ngayon dahil medyo kulimlim. At ang karamihan po dito sa amin ay mangingisda. Kaya naman, siguro may mga isda na rin sila kaya hindi na sila nabili ng isda ni nanay. Tapos samantalang yung asawa ko naman, ayun, gumagawa ng kanyang labay para manghuli din ng isda bukas ng umaga. Samantalang si tatay nandun naman sa kamalig, nagpapahinga kasi puyat din yun. Galing din kasi yun sa pangingisda. Si Miloy nga hindi pa gising kasi puyat sila sa pangingisda madaling araw hanggang mga alas 9, alas 10 ng umaga. So ganun sila ka-effort sa pagpangingisda pagdating sa hanap buhay. Alam nyo, dito sa probinsya ng Antique mga kainday, kailangan mo lang talaga magsipag at magtiyaga para mabuhay. Since dito naman kami sa may tabing baybay, tabing dagat, so ang pangunahing pamumuhay talaga dito ay ang mangisda. Tapos kami ng mga babae, kami naman yung magtitinda ng isda. Kaya naman minsan pinopost namin para lang ma-market yung aming mga isda. Kaya kung pwede ba, kung mag-post kami, bumili naman kayo. Pero wag nyo lang ubusin kasi baka maubos yung paninda namin. Charing! Kapag naman hindi naubos, may benta ang mga isda, tinutuyo at tinadaing ni nanay para maipadala naman sa mga mahal naming nasa Maynila. So yun lang po muna sa ngayon mga kainday. Tuloy muna natin yung mga ginagawa natin sa bahay. Bye-bye!